Isang misteryong ingay ang narinig sa kailaliman ng butas mula sa pinakamalalim na hukay na ginawa ng tao sa buong mundo. Noong 1970, sinimulan ng mga Soviet scientist ang paghuhukay sa Kola Peninsula, Russia. Ang layunin nila ay maabot ang crust ng mundo hanggat maaari upang pag-aralan ang komposisyon nito. Dahil sa matitigas na mga bato at pagkasira ng maraming kagamitan, noong 1992 tuluyan nang itinigil ang pag-drill dahil sa sobrang init na umaabot hanggang 180 degrees Celsius, sapat upang tunawin ang drill bit at hindi kayang magpatuloy, at tuluyang isinara ang buong proyekto noong 1994 dahil sa kakulangan ng pondo matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Ang Kola Super Deep Borehole ay tumagal ng kabuang 24 years na paghuhukay. Umabot ito sa 12,262 meters o mahigit 12 kilometers, at ito ang pinakamalalim na hukay na gawa ng tao sa buong planeta. Ito ang matinding misteryo sa kwento, ang Well to Hell urban legend. Dito pumasok ang mga kwentong katatakutan na kumalat noong late 1980s at 1990s. Ayon sa sabi-sabi, may kumalat na balita na nagbabadaw ang mga scientists ng isang heat-resistant microphone sa butas bago ito isara. Sa halip na tunog ng paggalaw ng tectonic plates, narinig daw nila ang milyon-milyong boses ng tao na sumisigaw sa hirap mula sa kailaliman ng lupa. Dahil sa mga ingay na narinig, natakot ang mga scientist at naniwalang malapit na ang kinalalagyan ng mga kaluluwa sa ilalim, at nabutas nila ang kisame ng impyerno. Dahil sa lalim na mahigit 12 kilometro, may kumakalat na kwento na nagsasabing may kakaibang amoy at may lumabas na parang demonyo o usok mula sa butas matapos itong mabuksan. Bagamat nakakaaliw ang kwento, may mga teoryang hindi ito totoo. Sinasabing walang teknolohiya noon, at kahit ngayon, na kayang magbaba ng microphone sa ganong kalalim at init ng hindi natutunaw o nasisira ang signal. Ang sikat na audio recording ng mga sumisigaw na kaluluwa ay napatunayang galing sa iba't ibang sound effects mula sa pelikulang horror na pinagtagpi-tagpi lang. Unang lumabas ang kwento sa mga maliliit na Christian newsletter sa Finland at US bilang babala, bago ito kumalat sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang site ng Kola Super Deep Borehole ay abandonado na. Ang mismong butas ay tinakpan ng isang makapal at kinalawang na metal cap na may mga tornilyo. Bagamat selyado na, nananatili itong paboritong paksa ng mga mahilig sa paranormal upang gawin na katakutan.